Nathan, tingin ko. Mid Nathan, oo. Haji, Pospor. Lunox na lang makukuha dito Wait. ng Cage Stars. Ay, hindi. Tingnan natin yung swap. Oheb, Edward, okay, off Support lane. Clint? Or, tapos Pospor na Clint. No. Okay, support Clint. So bagay kasi kung when it comes to timings, ang pinaprioritize ng ibang teams is either Thunderbelt or or Endless Battle eh. Yeah. So tingin ko safe na rin nasabihin na kapag Pospor yung Clint, I think he will prioritize for the Thunderbelt first Yes. for that additional slow. Or, well, baka kunin pa rin yung damage item niya. Because, Pwede pa rin eh. Yeah, pwede pa rin eh. Kasi may tatlong farm-dependent heroes. Kung inuuna mo yung defensive item, medyo delikado yun. At least going for the damage item first allows you to be more aggressive early on. Yes, makaka-survive ka, but look at that lineup. You have a Toms, you have a Matilda, Alex, Nathan, tas a Clint. They can end this by mid-game, pero ang ganda din ng late game ng Blacklist. Yep. And this is a double marksman and possibly the last game of the series. Game number 3, Blacklist International versus Cage Stars. Malalaman na natin kung uuwi na nga ba ang Cage Stars o itutuloy pa natin hanggang Game 4. Renmar Santa Cruz at TDZ yung mga kasama dito sa Land of Dawn. Renmar, parang almost the same pattern pa rin talaga ang nangyayari. 1-2-1, sinusuportahan ni Omay Venus si Haji, ganoon din naman si Prime at si Mikey. You can assume din na naging adjustment to para sa Cage Stars yung nilagay nila yung Lolita in the mid lane. Cage Stars, I'm sure they were thinking also of putting it in the gold lane. But then having the Lunox in there and the fact na nag-switch si Haji, pumunta siya sa mid lane, it's a good call to actually put the Lilia in the mid lane kasi makaka-clear ka na mabilis. But hindi mo makita yung napapahirapan yung Clint kontra sa Lilia kasi may kasamang Oh My Venus, Matilda lagi. Uy, talking about the bottom lane here, Luis. Again, meron pa siyang sustainability na binibigay ng light and starlight pulses. And enough na rin yung para masustain yung damage dito. However, nice gank attempt from Cage Stars. Pero mukhang mag-i-engage ulit si Oh My Venus. Soul Bloom, quick draw. Napakasakit ng passive dito ni Aji. And direct na ulit sa middle lane. Parang parang sinasagot lang din nila yung ginagawang aggression ng Cage Stars. Pero mukhang habol dito si King. Ginamit yung Retribution at tinamaan din ng Soul of Lava. Pero makakatakas ulit si Haji for the second time. Yung part of me is thinking, okay, tanggalin ko muna yung bias. Tapos na-retry na nga ni King dun si Haji, dapat ginaw na lang niya. Oo nga dapat niretso niya pa eh. Oo, kasi Pati level slow 4 na siya eh. Slow na din eh. Ang bagal na rin eh. Pero tingin ko parang may unting hesitation. Na nararamdaman. Oo, kasi pauwi na sila eh. Hesitation mode na ngayon ng K-Stars and Blacklist International. Confident sa mga movements nila. Free Turtle para kay Wise. And we are really already feeling it na yung advantage when it comes to drafting is talaga na-execute ka agad ng Blacklist Internationals. 888 gold lead. Tekashi with a Detona's welcome. Pero not enough damage nga ba na pushback ng Missile Expert. Pero nandun yung guiding wind ni Oh My Venus. Hindi mo maiipit yan. Hawak ko ang buhay ni Haji as Oh My Venus will save Haji's life again. Pero mukhang maiikutan dito si Mikey. Pero nag-disengage din muna si Oheb. Respeto at disiplina para sa Blacklist International. Yung Blacklist, ito ata yung unang beses nakita natin si Haji nag-Clint, no? Sa mid lane. Ay, ito lang. Itong beses lang ito. Itong beses lang to. And again, it's such a smart adjustment. Pairing the Clint with the Matilda. Ooh! Tas nahuli pa niluto ang yung dinosaur. Yung dinosaur. Niluto. Pinakuluan. Grinil. Grabe, dinosaur. Pati yung sights, pati ito 100% first blood rate sa series na to ang Blacklist International and at around less than 5-minute mark, 4 digits kaagad yung net worth advantage nila. Ganyan kaganda ang gising at ang nainom na kape ng Blacklist International ngayong umaga. Naamoy ko na rin, TDC, yung kape, yung pagkapanalo, pag-advance sa lower bracket pa. It's there. I smell it. Yep. It feels near. Niluluto na. Mabango-bango. Mabango-bango ang kape at ang nilutong tanghalian para sa Blacklist International. Parang si Luis ang nakakuha nun. Sarap yan. Yeah, masarap na nga. Medyo ramdam ko, masarap na naman ang ulam natin mamaya sa may top lane.
Tekashi getting a little bit of HP. With the most Grabe naman insight. to, Edward. My goodness. Confident no? Pumasok pa sa Confident. loob ng AoE. Alam niya Alam niya. na talagang matitake down niya dito si Tekashi. And that's a good progression sa side ng Blacklist International kasi kapag ikaw talaga yung... Uy! Uy! Okay, Hindi ba nasipa yun? Hindi nasipa. Okay, hindi nasipa. Lumipad lang talaga. Lumipad lang. Akala ko nga, parang nasipa ni Mikey si Haji. Biglang na guiding wind. Guiding wind pala yun. But bottom lane, Oh, si ito na Mikey? sipa. Tinamaan din sa Oh My Venus. Pero nasan yung burst? Nice flicker out into guiding Oh, wind. Plus wow. that circling eagle. Another secured kill para sa Blacklist International. Oh, moving forward. Tinamaan ang flowing blood. Tanggal sa equation si King. 13 seconds on the sidelines habang si Wise at si Edward naman nasa top lane. Kumat ka agad. Sobrang aggressive. Hindi pa nawawala yung tier 1 at tier 2 turret. Nandun na sila sa tier 3. Grabe. At ito na nga ang item ni Wise na Hunter Strike para sa Nathan. Oh, Ang bilis niyan, ang men. bilis lang yan. Biglang maramdaman mo lang na taas ang damage ng Nathan ni Wise. And again, entropy is nagamit na. Pero looking at the minimap here, guys, top lane, KD, nag-group up, trying to gank out Wise. Pero nasepat kagad siya ni Edward. Edward, able to run away and sustain the damage. Ang Blacklist International naman, mukhang mag-mirror move. Clint, Haji, at mukhang masasandwich nila dito si Luis. Low HP na quick draw. Da-da-da-da-da-dang! Tumba! Kaagad si Luis pero magkakaroon ng reaction. King trying to move forward pero sabi nilang ng Blacklist, Habarts lang, trabaho lang, Torre lang ang pakay namin dito. Pero si Prime medyo nag-overextend. Meron siyang black shoes. Haji really slow. Wants a kill. Guiding wind kaagad pero mukhang maiipit yata. Circling Eagle, Oh My Venus, and Oheb. Pero nag-reset yung Glooms. And again, that's another engagement. Pati Renmar, makikita mo yung synchronicity ng dalawang ni Oh My Venus eh. Cage Stars, parang ayaw na talaga nila mangyari ulit na 0 kills sila sa isang game. Kitang-kita mo kung paano nila habulin dun si Haji. Pero ilang beses na natin nakita sa laro na to na si Haji nakatakas. Yan ang champion ng Survivor Philippines, guys. Lagi nagsusurvive. Lagi nagsusurvive. Lahat ng challenges na survive dito ni Haji along with Oh My Venus at another free turtle para sa Blacklist International, though hindi pa namamatay. Pero look at how Blacklist International moves around the map. They understand na okay na iwanan dito si Wise kasi kung kuha na rin naman niya, Black Shoes has been popped sa may bottom lane. 4 versus 4 skirmishes. Mukhang umaatake ang Cade Stars. Haji with a quick draw and direkta kaagad sa middle lane. I can just sit here and appreciate and stand tuloy pero nakaupo pa rin. Just look in awe at this Blacklist International. This is something else. This is just amazing to watch. Di ba sinasabi ko kanina, pwede nila gamitin pang engage yung Circling Eagle, pero feeling ko na madalas gagamitin nila pang disengage. And saktong-sakto lagi yung pang disengage nila gamit ng guiding wind. Guiding wind ni Oh My Venus. They're gonna fight, they're gonna be brought low. Oh My Venus is there, ready with the guiding wind para makatakas ang mga membro ng Blacklist International. This is, again, just amazing Blacklist play. Perfect execution, perfect draft, and lahat nagiging perfect dahil lahat ng objective is napupunta sa Blacklist International. We might see another love set for this game number 3 at medyo malayo na rin kaagad yung gold na sumasabay sa ating timer. 6.5 at 8 minutes. Ganon ka-farmed ang Blacklist International. Na-occupy na rin ng Blacklist International yung half ng territory dito ng Cage Stars. For Cage Stars. Oh, look at that. Nice flicker out para kay Tekashi. Trying to run away. Missile expert, walang na-push. Sakit ni Wise! Oh, si Wise napakate. Oh, lumapit pa si King. Sinubukan niya makabawi pero hindi. Sabi ni Wise, with the turtle buff, sobrang kunat niya. And Blacklist International now occupying, removing all the tier 2 turrets kahit nandun si Luis. Ang katinan ng damage ni Wise, kailangan na ng malupitan na Vaporub ang Cage Stars. Nakakatulong sa mga kate, diba? Oh, sa mga sakit ng katawan. sa mga sakit ng katawan. Sa mga kate-kate. Tingnan mo yung mga player cams natin. It's Wise versus Cage Stars. Wise. Sa ilalim. Oh my God. Kahit si King, medyo nahihirapan na rin. 0-2-0 for his Paquito.
and the Blacklist International, mukhang hindi magko-contest yung Cage Stars. No, again guys, kung naghahanap kayo, ba't parang hindi bias ngayon dito si Kuya Reptar, guys? Again, look at what's happening on your screens. Hindi kami yung magiging Matik na eh. hindi kami yung magiging maangas sa mga sobrang ganito yung laban. Oh. At the end of the day, I'm just gonna appreciate Blacklist play. Respetuhin ko pa rin yung K-Stars. Oo, joke time tayo dito kanina, pero ngayon, this is something else. Yeah. Ibang klaseng dominante nakita natin dito. Absolutely dissected ang Cage Stars ngayon. 8K yung gold lead. Wow. Going into 10 minutes in. Woo! Again, ladies and gentlemen, sa mga nanonood, ngayon, this is Blacklist International writing history, going for a double love set against the Brazilian Warriors Cage Stars. Pero siyempre, di pa rin tapos. Respect pa rin para sa Cage Stars. Maganda pa rin ang kanilang execution. Kaso nga lang, hindi sila nakakita ng butas sa box ng Blacklist International. Tingin mo, Renmar, ano mga pwedeng posibleng gawin ng Cage Stars dito para at least ma-stop yung bleeding? Michael just needs to pick off someone that can stop the push, pero sobrang taas na ng lead ng Blacklist. May Lord pa nga silang kasama. Mukhang mabubrado na ang mga tore dito ng K-Stars. Pumasok si Venus! Pumasok si Venus dun sa loob, pero mukhang magdi-disengage din muna yung Cage Stars. 10K gold lead para sa Blacklist International. Pwede mo nang bigyan ng tag-iisang main item yung bawat members ng Blacklist International ngayon. Pero ngayon, sila ang kumakatok sa Tier 2 turrets, flowing blood. At kinasarin kaagad yung blood dito ni Oheb. Pero sabi ni Oheb dito, kalmahan lang natin. Wala ng outer turrets ang Cage Stars. I think at this point, it's looking like safe to say na Blacklist ang magwawagi sa laban na to. Not to count out Cage Stars, but nakikita nyo naman, pagkatapos ng game number 2, yung body language nila, their body language in the draft, the body language in the first 5 minutes in this game, the state of the game, kung saan isang tore pa lang nababasag dito ng Cage Stars, walang turtle sila nakuha. Pure Blacklist control, and it looks like they're gonna win another team fight here again. Another team fight. Oh, my Venus moving forward. Nalunok siya ni Tekashi. Na-stun, pero mukhang makakatakas pa. Hindi available yung guiding wind, and that is the first kill of Cage Stars. Pero mukhang sumasarubong na naman ang Blacklist International. And Wise taking out Prime. Make that 2 double kill para kay Wise. Ito na yung next minion wave. Tatapusin na nga ba ng Blacklist International. 11-1. 1-1-1 to, mga kaibigan. Si King naman, sinusubukan sa gilid. Pumunta sa may gitna. Under the protection ng Tier 3 turrets. Pero mukhang hindi. Edward pa rin ang makakuha. Blacklist International trying to go for a 3-0 sweep. Isang siege creep lang ang kailangan nila. Blacklist International will win the series. Obrigado, Cage Stars! Adios! Blacklist International ang nanalo sa series na to. Masaya na si Edward. 3-0 daw, sabi niya. What a performance! At kung nakita nyo yun sa bandang